Alam po nyo, arang nakapagtataka at nakakatawa na rin eh. Itong grupo po ni na Chubby Singson, Mike Defensor, o kilalang Duterte Camp na nag-file ng impeachment, ang bagal nila. Tapos nung maunahan sila ni Attorney Andre De Jesus, abang ngayon parang ang dating sinisiraan pa. Kasi pinapalabas ng kampo ng mga maka-Duterte na nag-file ng impeachment na hindi naman tinanggap ng Secretary General yung kanilang ipinail na complaint. Abay, para bang pinapalabas nilang drama lang daw yung galaw ni Atty. Jesus. Parang gustong palabasin. Hindi ka dapat nag-file, dapat kami ang nag-file. Abay, ang bagal-bagal nyo eh. Ha? Nung maunahan kayo, ngayon sinisira nyo yung kredibilidad nung una nag-file. Okay? Alam nyo, ang pag-file ng impeachment, yan ay open sa public. Kung meron kayong dokumento at ebidensya. Pero una-una, ang pagpapile ng impeachment, yan po kasi talaga ang priority yung una. Hindi pwedeng mayroong unang nag-file, itatabihan, tapos yung susunod na magpapile, yung i-entertain. Hindi ganon. Itong kampo ng mga Duterte, pangatlo kayo sa nag-file eh. Naunahan pa nga kayo ng Makabayan Block. Di ba? Tapos ngayon, nagreklamo kayo na parang ang dating ay kayo ang gusto nyo, kayo ang bigyan ng priority. Labag yun sa rules ng Kongreso. Kasi sa impeachment issue, kung sino ang unang nag-file, yan ang unang ini-entertain. Maliban na lang kung yung Kongreso gagalaw ulit katulad ng unang impeachment, isa yun sa naging dahilan. Kaya sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional or labag sa batas. Dahil mayroong mga naunang nag-file, civil society, marginalized sector, tatlo yun, inarchive ng Kongreso at yung kanilang reklamo ang in-entertain. O sabi ng Supreme Court, isa yan sa labag sa batas. Ngayon, hindi na pwede yan. Ang naunang nag-file, si Attorney De Jesus, kahit hindi ko kilala, in-sponsor pa ng isang congressman. Ang balita ko ay ipinadala na ng Secretary General sa opisina ng speaker. Pagdating sa speaker yan, mga 10 days lang o 3 days, 3 days lang, dapat yan i-refer na sa Committee on Rules. Pagdating sa Committee on Rules, i-calendar na yan sa plenaryo para i-schedule sa Committee on Justice. At pag dumating sa Committee on Justice, yun na yung simula ng isang impeachment lang sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Yun ang kinatatakot noong Makabayan Block at saka yung number 3 nag-complain na Duterte Camp. Pag in-entertain ng Committee on Justice yung unang reklamo, baliwala na yung pangalawa, pangatlo. Pero ayaw nilang tanggapin yun. Kasalanan nyo. Naunahan kayo eh. Di maghintay kayo sa 2027. Tapos gawin nyo sa 2027, unang araw, matapos mag-expire ditong unang taon, ng unang impeachment, mag-file ka agad kayo. Parang yung kay Sara Duterte. Kung magtatapos yung kanyang 1 year ng impeachment ng February 3, dapat February 4, may file na ulit. Dahil yun ang una. O kung February 6, dapat February 7, may mag-file ka agad. Pag mayroong mabagal-bagal dyan, mas nauna pa yung publicity kaysa sa action, maunahan na naman kayo. Hindi ko sinasabing unahan. Parang pangit pakinggan. Pero yun ang legal. Ang mauna, unang i-entertain. Ang huli, abay, bahala kayo. Saka, malamang hindi kayo i-entertain o magbasura yung inyong reklamo. Kasi hindi nga po pwede na tatlo yung i-entertain. Labag yan sa rules. Maliban lang kung pag-isahin nyo. Halimbawa, nag-usap yung number 1, number 2, number 3 nag-file. O mga partner, pag-isahin na natin ito para malakas. Ayan. Pwede. Pero kung kanya-kanya kayong diskarte, ay mayroong authority ang Committee on Justice at Kongreso kung sino ang kanilang i-entertain at aasikasuhin. Mayroong authority ang Kongreso to dismiss sa kaso, sa reklamo. Meron din silang authority to proceed ang hearing, pagtalakay ng impeachment. Hindi yun pwedeng pakialaman ng complainant. Nasa rules ng Committee on Justice, nasa rules ng Kongreso,
at nasa role siya ng impeachment issue. Kung ano ang karapatan ng Kongreso at ng mga congressman. Walang pwedeng makialam doon. Pwede lang dalhin nyo sa Korte Suprema ang issue after, katulad ng dati. Natapos sa Kongreso, nagkaroon ng article of impeachment, inupuan ng Senado, may nag-petition ako sa Supreme Court, nasabi ng Supreme Court, unconstitutional yan. Kaya nga, hindi pa nga matapos yan until now eh. Meron pang nag-file ng motion for reconsideration, mismo nga Kongreso, wala pang sagot ang Supreme Court. Yan ang isang issue pa dyan. Kasi pag nagpalabas ng Supreme Court na kahit anong desisyon dito, yun ay kikilalanin. Pag sinabi ng Supreme Court, final, unconstitutional, tapos na. Reject yung motion for consideration. Pero pag in-entertain nila at sinabi nilang may basihan ng motion for consideration, nagkamali sila, legal pala yung unang impeachment, aba, automatic yan, magta-trial sa Senado. Aalisin dun sa archive yung unang kaso. Pero kung hindi yan matatalakay, mababaliwala lahat yan. Pagdating ng February, pag-expired ng isang taon, pwede na ulit magkaroon ng pagpapile against Sara Duterte. At pwedeng i-entertain yan ng Committee on Justice. Kaya nga sinasabi ko sa inyo nung nakaraan pa posibleng dalawang impeachment. Impeachment kay Pangulong Marcos, impeachment kay Sara Duterte ang pwedeng i-entertain at pwede rin i-reject ng Kongreso. Yun ang authority nila. Pero pag nagdesisyon ng Supreme Court, pabor doon sa motion for consideration, wala nang magagawa ang Kongreso doon. Ang Senado na ang gagalaw. Yung archive sa unang kaso, kanilang bubuhayin. Ang Kongreso magbubuo ng prosecutors team para sila maging abogado doon sa betrayal of public trust sa unang kaso. Kaya marami pang pwedeng mangyari. At yung mga late nag-file, balikan natin itong issue kay Pangulong Marcos, impeachment laban kay Pangulong Marcos. Kayo ang may kasalanan niya. Natulog kayo sa pansitan eh. Naunahan kayo ni Atty. De Jesus. Eh di kumbinsihin nyo si De Jesus kung kaya nyo. At saka yung Makabayan Black na magkaisa kayo at na isa lang reklamo ang inyong pagsamasamahin. Baka pwede pa. Pero kung magkakanya-kanya kayo, malamang basura yan. Malamang reject yan. Masisilip yung paglabag sa saligang batas, paglabag sa rules ng Kongreso, at madidismiss ng wala sa lugar. O, ganun yun eh. Eh, ganun mo talaga. Political, technical, and legal. Lahat yan binibigyan ng pagkakataon. Lahat yan ay nagiging issue sa impeachment process. Dahil ang lahat ng impeachable official may proseso, may karapatang harapin, hindi nila pwedeng tanggihan pagka nasa sa hearing na at nasa trial na. Ganun po yun. For information, for education only. Okay? Kung ma-dismiss ang kaso, wala tayong magagawa. Kung ituloy ng Kongreso, wala rin tayong magagawa. Labanan ng testigo at ng ebidensya. Hindi yan korte. Administratibo lang yan. Administrative case. Removal at pagbaban sa lahat ng public office ang mai-impeach na kahit sino sa mga impeachable official. Ayun. Please like and share. Subscribe and follow.